pintuan ng bakuran ng ating simbahan at sa pinto mayor ng ating simbahan. Copy ng Ministry of Altar Servers ng ating parokya ay kasalukuyang naglunsad ng kanilang raffle tickets fundraising drive. Sa mga nagnanais na bumili ng raffle tickets, maaari niyong lapitan sino man sa mga officers sa harapan ng simbahan tuwing linggo. Sa ika-9 ng Disyembre, sa araw na ito, ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Dahil dito, hinihikayat ang lahat na mag-alay ng bugkos na bulaklak sa dambana ni Maria sa mga misa ng 30 a.m., 9 a.m., 12:30 p.m., 4 p.m., and 6 p.m. Ang lahat ay inaanya na dumalo at makiisa sa pagdarasal ng orasyon, Liturgy of the Hour at Santo Rosario sa loob ng simbahan tuwing Lunes, Martes, Biyernes, 30 p.m., Miyerkules at Sabado, 4:30 p.m., Linggo, 6 a.m., 12 p.m., p.m. Sa 28 ng Disyembre ay magkakaroon tayo ng handog. Kapatid natin sa labing mayanan at sa 1 ng Disyembre, magkakaroon tayo ng share at toy para sa mga bata sa 17 kapamayanan sa ating parokya. Dahil kami ay nananawagan na mag-alay sa inyong sponsoring mass ng mga sumusunod. 2 kilo ng spaghetti noodles, 2 pack spaghetti sauce, 3 boxes cheddar cheese, 3 cans of milk ibab, 3 cans of sausage, 10 pieces of new sets of toy. Ang lahat ay inaanya na dumalo, isa sa Rabinia ka Our Lady of Grace, tuwing sa loob ng simbahan sa ganap na 7 at 5 ng hapon. Tawag sa kasal, Isaiah Tomas Miranda and Ellen Joyce Gamboa, the Cathedral Parish of St. Andrew, January 24, 2025. Artman J. Aberin and Haya Shinko, Ina ng Laging Saklolo Paris, January 16, 2025. Ayan Lawrence Castillo and Risa Isabel Parungaw, Madonna del Bino Amore Paris, March 10, 2025. Razor Pangilinan and Danica Joy Christine Celio, San Roque Cathedral Paris, December 23, 2024. John Kevin Bagus and Pamela Bolante, San Pascual Bailon, Paris, December 28, 2024. Mark Christian Miranda and Carol Ceretero, San Roque Cathedral, Paris, January 13, 2025. Angelo Derilo and Jobilin Escarlan, San Roque Cathedral, Paris, January 18, 2025. Julius Carayon and Henry Angela Bohangin, Paris of St. Anthony, Padua, January 22, 2025. Muli magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay 2 linggo ng Adbyento. Ang salitang Adbyento ay galing sa salitang Latin na Adventus na ang ibig sabihin, pagdating o coming, na nangangahulugan sa panahong ito, hinihintay natin ang pagdating ng araw ng kapanganakan ni Jesus na una nating ipinagdiwang noong siya ay silang bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Isa sa mga bagay na itinatampok ng ating simbahan ang tinatawag nating Advent Wreath o korona ng Adbyento. Ito ay hugis bilog at sumasagisag sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pag-ibig na walang simula at wakas. Pag-ibig na laan para sa lahat. Ang evergreen o burning dahon naman
ay sumasagisag sa pag-asa, pag-asa na matatagpuan lamang sa manunubos ng mundo. Mayroong 4 na kandila, 3 kulay lila at 1 kulay rosas o pink. Ang 4 na kandila ay tumutukoy sa 4 na linggo ng Adbyento, simbolo ng 4,000 taon ng paghihintay ng mga Hudyo sa Mesiyas. Ito ay isang signihan sa bawat linggo ng Adbyento. Ang mga kandilang kulay ube o lila ay sagisag ng panahon ng pagsisisi, sakripisyo, at pananalangin tungo sa pagpapasimula ng bagong buhay. Sisindahan ito sa 1, 2, at 4 na linggo ng Adbyento. Ang kulay rosas na kandila ay sisindihan sa 3 linggo ng Adbyento na tinatawag na Gaudentes. Ang mga nakasinding kandila ay sumag niya si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, ilaw na patuloy na gumagabay sa atin. Ang unang linggo ng Adbyento ay hudyat din na simula ng panibagong kalendaryong panliturhika ng simbahan. Sa linggong ito, ating sisindihan ni 2 kandila, ang kandila ng kapayapaan. Bakit? Sapagkat maasahan natin na palaging tutuparin ng Diyos ang kanyang pinangako. Pinangako ng Diyos na isusugo niya ang dakilang sugo na tinatawag na Mesiyas, ang Kristo, ang tagapagligtas ng sansinukob. Si Jesus, ang ating Panginoon, ang bugtong na anak. Kasama sa ating misa ang panalangin pasasalamat nina Brother Joe Palicteg and family, Mr. and Mrs. Robert De Vera and family, Berelis Marketing, Jennifer and Raymond San Vicente, Bumanglag family, Nila Lim and family, Mary Grace and Noel Napolne Jr. and family, Alfredo Mendres and family, Angelo Jude Nobo and family, John Jacob Nobo and family, Pauline Nobo and family, Angela Paulo and family, Amor Chua and family, B. Kicho, Raymond Markin Valdez and family, family, John Nicolas Navarro, Remy Baby, Bernabe family, Glenn and Peli Padua and family, Rosela Tan, Evangeline Torres, para sa ikapapayapa ng mga kaluluwa nina Isagani, Manuel, Jerry, Claudio Sr., Leia, Ariel, Petra, Armando Sr. and Corazon, Lester, Cecilia, Alan, Ariel, Deogracia, Eden, Rafael Isidro, Severino and Belen, Rosel Whitney, Marie Antoinette, Krisha Cecilia, Carlos Sr. and Adelpa, Efren Jr., Lomelio and Josepina, Aida, Roger, Maria Helen, Brian Anthony, Gina Lynn, Manuelito, Conchita and Eric, Paula, Cruz Jr., Cruz Sr., Remar, Ramon Sr. and Lucila, Rolando and Resurrection, Virgilio, Erickson, Delia, Bong and Peng, Marshall and Fe, Alberto and Corazon, Benjamin, Ver, Helen, Cynthia, Felipe and Felicidad, Alexander, Lourdes, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa petisyon ni na Santiago Roman Loyola Gomez, Silvia Ginsberg, Alex and Christina Schwartz, Arlene and Horace De Leon and family, Mr. and Mrs. Robert De Vera and family,
Clarice Julian A. Lansang. Ang ating pong tema, tuwiri ng landas, darating na ang tagapagligtas. Ang tagapagligtas ng ating misa ay mula sa PEA, Perpetual Eucharistic Adorer. At ang ngumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Lawrence de Guzman OMI at mga kaparian ng Oblates of the Immaculate. Magsitayo na po ang lahat. ay masasaksihan natin ang paglalagak at pagsisindi ng kandila para sa ikadalawang linggo ng Adbyento. Ang maglalagak at magsisindi ng kandila ay si Sister Nia Kicho, Sister Joyce Gonzalez, Brother Rick Mahinay, mula sa Perpetual Eucharistic Adorer.
Panalangin sa kadalawang linggo ng Adbyento. Ama naming maawain, ikaw ay tunay na dakila. Ipinadala mo ang iyong anak upang iligtas ang lahat ng tao. Sa paglalagak at pagsindi ng kandila para sa kadalawang linggo ng Adbyento ng mga pamilya at samahan sa aming parokya, naway maihanda namin ang lubos na pagsisisi, ang landas ni Jesus sa aming puso, sa pamamagitan ng aming pagbabagong buhay at pagtutuwid ng aming mga buhay. Tulungan mo kami mawaran sa mga kahinaan ng bawat isa upang umiral ang pagkakaisa at kapayapaan at magbunga ng kabanalan na maghahatid sa amin ng nakaligtasan. Dalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento. At ngayon po sa atin, ako po ay nagsiselebrate ng Thanksgiving Mass. No? Ako po ay galing dito sa inyong parokya. Ako po ay naglingkod bilang isang altar server matagal sa inyong parokya. Ako po ay nagagalak unang-una at ako po mamangha sa kabutihan ng Diyos sa akin. No? At ngayon, ako ay nandito sa inyong harapan bilang isang samahan niyo po akong pasalamatan unang-unang ating Panginoong Diyos. At ito rin po ay isang pasasalamat ko rin sa inyo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang ng mga makasalanan, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Naluluklok sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakabalahan. Turuan nawa kami ng kaniyang karunungan upang kami ay kaniyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa unang pagbasa, inaanya ng Jerusalem na muling magsaya sapagkat pauwi ng Diyos ang kanyang mga anak. Tulad ng pananabik ng Jerusalem, ganito rin dapat ang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katuwiran at iputong mo sa iyong ulo na ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad palayo, ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kalwalhatian
na waring nakaupo sa mahalikang trono, inuutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Diyos ay dakila, tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim ng may luha, bayaan mo na mag-aning masasayat natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat ni San Pablo ang mga Kristiyano sa Pilipos na magkaroon ng malinis na kalooban at walang kapintasang budhi hanggang sa pagdating ni Kristo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimula sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakakilawa at malawak na pagkakaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo, sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating bigyang galang ang mabuting balita.
nariyan na, tuwirit ihanda sa Kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsimula ito noong matupad ang hula. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula, petang Isayas. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daanan. Ito ang sabi ng isang sumigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang landas. At dumating nga sa Juan, agad nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisinyo't talikdan mga kasanan, pabinyag kayo, kayo'y patawarin. Lahat ng mga taga-Judea, Jerusalem, pumunta kay Juan upang ipiniya ang kanilang mga at sila'y binas sa ilog Jordan. Hinabing balahiyo ang damit ni Juan, ang kanyang pagmis, ang nagkait balang pulot pokyutan. Lagi niya sinasabi pangangaral, ating nakakasunod ko ang isang makapangyarihan na akin, dapat malag ng tali sa kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo, ngunit bibigyan sa Espiritu. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Nakapaghanda na po ba kayo sa darating na Kapaskuhan? Kamusta po ang ating paghahanda? Alam niyo po, ang Advent season ay panahon ng paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. For the past days, nakita ko po na unti-unting lumiliwanag ang paligid dito, no? Dito po sa ating simbahan na ikabit na yung mga Christmas lights. Inaanyayahan ko po kayo na tignan siya, lalo na sa gabi. Napakaganda ng ating simbahan sa paligid. Talagang meron ng Christmas vibes, no? At mararamdaman mo sa paligid, nabibisi na rin yung mga tao
kagabi habang ako'y naglalakad, kagabi kasi nagutom ako, lumakad lang ako dyan, mag 12 o'clock na, marami pa rin tao. Bakit? Dahil galing sa Christmas party. Yung mga companies nagbigay na ng Christmas party at iba't iba pa. Sobrang busy na po talaga. Sa gabi, ang mga ilaw ay nakaka-attract. Nakaka-attract dahil kasi alam natin na ang kagandahan ay merong natural na mag-attract, mag-magnet. Nawa yung mga Christmas lights sa labas ay mag-anyaya sa atin upang talagang pumasok sa simbahan at magsimba. Pero naalala ko, nung ako'y bago maordinahan, ang aking retreat master, no, ay nagsabi sa akin, si Father John de la Cruz, kabilin-bili na niya, alam ko na magiging busy ka para i-prepare ang iyong ordination. Pero wag mong kakalimutan yung mahalaga. I-prepare mo yung iyong sarili, lalo na yung ang iyong spirit side. I-prepare mo. Maaring maraming maging distractions. Na-ready na ba yung food? Na-ready na ba yung ano? At ako'y nagpapasalamat dahil hindi ako nahirapan dahil dito sa mga leaders, sa mga patulong, no? Pero ang kabilin-bilinan sa akin ng aking retreat master, huwag mong kakalimutan yung prayer life, huwag mong kakalimutan sa kabisihan mo, sa pag-prepare sa iyong ordination, huwag mong kakalimutan yung silence. Kabilin-bilinan niya sa akin, 2 days before, dapat silent ka na at nagre-reflect. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, sa ating pagdiriwang sa Advent, meron lang po akong 3 image na gustong i-highlight sa ating mga readings. Unang-una, yung daan. Pangalawa, yung image ni John the Baptist. At pangatlo, yung desyerto. Unang-una po yung daan. Sa first reading, makikita natin, no, yung mga Israelites, alam po natin na sila ay in exile. No, sila po lang lugar. Pero ang pangako ng Diyos, bibigyan ko kayo ng daan. Bibigyan ko kayo ng daan para makapunta sa aking lupaing pangako. At alam natin na iyon ay tinutupad ng Diyos. No? Sino po ba yung daan na iyon? Later on sa New Testament, sasabihin mismo ng ating Panginoon, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Yung daan na yun po, itong panahon ng Advent ay isang panahon upang alalahanin natin yung daan. Nasa tamang daan po ba tayo? Tayo po ba ay tumatahak doon sa daan na yun? Sa ating Panginoon, tayo po, o baka sa ibang daan tayo pumupunta. Sa ating pong pagdiriwang ng Advent, nawa, no, maging aware tayo, magkaroon tayo ng self-reflection. Kamusta po? Saan po ba tayo papunta? Nawa, ang ating buhay ay papunta sa ating Panginoon upang i-meet siya. Pangalawang imahe po na gusto kong sabihin ay pagnilayan ay si Juan Bautista. Yung image ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, yung pinsan ng ating Panginoon, ay ang tagapanguna, no, precursor, no, siya po ang naghanda para sa pagdating ng Panginoon. Ano po ba ang kanyang mensahe? Unang-una, yung repentance. Sa translation po is metanoite, sa Greek translation. Yun po yung ginamit, no? Metanoia, pag in-Englishise natin. Ano po ba ibig sabihin ng metanoia? Kasi po sa Tagalog, pagsisisi, no? Parang, sorry sa aking mga kasalanan. Original, kung titignan po natin sa etymology, ang metanoia meanings coming from the 2 Greek word, meta and nous. Meta meaning change, pagbabago. Yung kaya nga meron tayong metasis, meta, ibig sabihin change. Ano babaguhin? Nous. Ano po yung nous? Kung saan nanggaling yung word na knowledge, yung ating pag-iisip. Babaguhin natin ang ating pag-iisip upang yung makikita natin
ay ang naaayon sa Panginoon. Sasabihin pa later on ng Panginoon, repent and believe the gospel. No? Yung gospel na yon ay ang Panginoon. Ibig sabihin, papalitan natin yung ating pag-iisip sa pag-iisip ng Panginoon. Yun po ang tinatawag na conversion. Ito po ay hindi nangyayari sa isang beses lamang, kung hindi ito ay ating lifetime commitment na tayo ang sagat maaari isipin natin kung papaanong mag-isip ang Panginoong Diyos. Pangalawang image na aking naisip na ating pagdinilayan ay ang imahe ng disyerto. Ano po ba yung disyerto? Desert. No? Sa ating pong Bible, ang Bible ay punong-puno ng image of the desert at palagi sa disyerto. Ano po bang meron sa disyerto? Wala po tayong makikita doon. Flat, parang walang buhay. Pero sa disyerto, matatanggal ang mga distractions. Ano po ba yung mga distractions para makapunta tayo doon sa daan? Ano po ba yung mga distractions para kailangan nating tanggalin? Makikita natin sa Ebanghelyo, sinabi sa ating Ebanghelyo, si Juan Bautista ay nanggagal, isang tinig na nagmumula sa disyerto. Tanggalin, patagin ang daan. Tanggalin yung mga distractions. Ngayon po, sa panahon ng Adbyento, tayo po ay inaanyayahan na tanggalin yung mga distractions para makalapit sa Panginoon, sa Diyos. Ano po ba iyon? Yung mga kasalanan natin, marahil, yung mga vices natin, yung ating mga kung ano-ano pang naghahadlang para makita yung Panginoon na palagi sa ating dumarating. Marahil inyong katamaran, yung inyong hindi pagsunod, ano po yung mga kasalanang iyon? At tayo po, panahon na ito ay inaanyayahan na magsisi sa ating mga kasalanan. Sa kahuli-hulihan, ano po ba ang kinakailangan natin? No? Ang Panginoon ay naghanda para sa atin. No? Prepare niya, binigay niya yung way, yung ang kanyang buktong na anak upang tayo'y makapiling niya. Tayo po, ano po ba yung cooperation? No? Ang Panginoon, hindi tayo pipilitin na halika, automatic. Kailangan tayo rin ay may cooperation. Kagaya ng inyong paghahanda sa Pasko, physical. No? Tatayo niyo yung Christmas tree, tatanggalin yung mga kalat, yung mga dumi sa ating pong sarili. Ginawa natin ito. At sa kahuli-hulihan, sa gospel, kita natin, pagkatapos patagin ang lahat ng daan, tanggalin ang mga distractions, nawa makita natin ang Panginoon. Panginoong Hesukristo na siyang nagliligtas sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sasabay ako sa'yo. Ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Umasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga na tao, at walang hanggan. Amen. Habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo tulungan, tumugon sa panawagan ni Juan Bautista
na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagkumbaba tayong manalangin. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming kapatid, matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa hing ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Diyos, Ama naming nasa langit, patatagin mo ang aming kaloobang mapangmataas, ang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig, papatawan, habang kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang lahat po na mag-aalay ng pasasalamat and envelopes, mangyari po lamang na pumilya na sa center aisle. Narito
Saan ba yung dito mga guys? Saan ba yung ito? Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumilugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunuan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi naiba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kaniyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niya, kapanapanabik, ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin at tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sa sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanilin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nagkutos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkalulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kas, muli kaniyang pinasalamatan,
inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad-nabi. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, na bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik, pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin mo niyang handog na nakatalaga sa iyo. Tulungan niyan, nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal, na aming inasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan sa daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco at ang aming obispo, Pablo Virgilio, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Tingin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan, o ang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga sa bawat panig at daigdig. Mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na tataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng daan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo muna po ang lahat. Paalala po sa mga tatanggap ng banal na komunyon, kayo po ay nakahanda physically. By rows po ang pagtayo sa pagtanggap ng banal na komunyon. Kayo po ay gagabayan ng mga asorets, sumagot ng amen at isugo ang banal na komunyon bago umalis sa harapan ng pari o lay minister.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa ng pasasalamat para sa biyaya ng mga bagong kardinal. Diyos na aming Panginoon, na puno ng pagmamahal sa iyong sambayanan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong pag-ibig. Ipinagkakatiwala mo ang pangasiwa ng iyong simbahan sa iyong mga obispo at mga pari na pinagkakatiwala ni Papa Francisco bilang kahalili ni San Pedro. Kaming iyong bayan ay nagbubunyi sa pagkakahirang ng mga bagong kardinal na may tungkuling tumulong sa Santo Papa sa kanyang pagpapastol sa iyong kawan. Ayon sa halimbawa ni Jesucristo, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa biyayang ito, lalo't higit pa sa aming obispo, Pablo Virgilio Sionco David, na sa iyong kabutihan ay napabilang sa hanay ng mga kapatid. Batid namin ang bigat ng kanilang tungkulin, sapagkat kalakip nito ang paghahandog ng sarili para sa kawan. Kahit paman ang kapalit nito ay ang pagdanak ng kanilang dugo. Itaguyod mo sila, O Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan, katapatan at pusong mahabagin. Patuloy nawa silang maging kasangkapan ng iyong paghahari upang sa kanilang pagdiriwang ng mga sakramento, pagtuturo ng pananampalataya at paglilingkod sa iyong sambayanan, ang buong simbahan ay maakay sa landas ng kabanalan. Hinihiling namin ito sa Jesus, ang mabuting pastol. Amen. Maria, Ina ng Simbahan, ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, mga dakilang apostol, ipanalangin mo kami. San Roque, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po ang lahat. Sa bahagi pong ito, pakinggan natin ang message ni Father Lawrence. Hayaan niyo po muna akong magpasalamat sa inyo, sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos, no? Sabi nga doon sa responsorial psalm, isang parte doon, parang panaginip ang lahat, no? Hanggang ngayon, para po akong nananaginip at ako'y parang lutang. Simula't simula pa. Hindi ko alam kung paano yung isang mahiyain na tao na palagi yung iba siguro 1995 naging Knights of the Altar ako at ako'y mahiyain, alam niyo naman ay paanong binayayaan bilang isang maging pari, ang lahat po ng ito ay grasya ng Diyos, hindi ito sa aking merito. At nagpapasalamat din po ako unang-una sa parish ng Our Lady of Grace kung saan ako naglingkod din ng matagal bilang isang altar server. Nagpapasalamat ako kay Father Jonathan Domingo, ang parish priest, sa lahat ng tulong, suporta at pagmamahal na aking nadama nung nagpe-prepare ng ordination hanggang ngayon. Maraming salamat rin po sa mga kapatid kong pari, sa mga oblates, kay Father Mars, Father Rockmore, Father Boyet, Father Roger, Father Benedict, at lahat po ng mga OMIs. Pati na rin po si Brother Beans, yung nag-apostolate dito. Pati rin po sa mga olas. Sa mga nag-serve po dito sa choir, sa altar servers, sa lectors, sa usherettes, lahat po ay maraming salamat sa mga leaders na nandito po. Ganun din po, nagpapasalamat ako sa aking parents, sa aking magulang, sa aking tatay na pumanaw na rin po. 2002 pa, matagal na. Sa aking nanay, sa aking mga tiyahin, sa aking kapatid,
both sides, sa both sides ng aking mga tiyahin. At maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa Our Lady of Grace, sa lahat sa inyo. Pagtapos po nito ako sa December 14, ay lilipad na pabalik sa mission kung saan po ako nagdikon sa Sultan Kudarat sa Gapok, no, mga doon po sa bundok. At marami po akong baong alaala at pagmamahal sa inyo, no? At makakaasahan po kayo na palagi kayong nasa aking dasal, ang inyong kayo dito sa Our Lady of Grace. Inihiling ko rin po in your charity, ipagdasal niyo po ako na nawa ako'y maging tapat sa aking bukasyong pinili, no? Ang aking pong tema sa aking ordinasyon is, make my heart, O Lord, make my heart like unto thine. Nawa ang aking mga kamay, ang aking mga salita, ang aking bibig ay maging instrumento ng Panginoon, ng sakramento ng kanyang pagmamahal sa lahat. Maraming salamat po. Sa bahagi pong ito, inaanyahan po ang lahat ng mga bata na pumunta ng altar para sa pagbabasbas. Muli, inaanyayahan po ang lahat ng bata na pumunta sa harapan ng altar para sa pagbabasbas. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa labis-labis na pagmamahal mo sa sangkatauhan, ay isinugo mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. Siya ay naging batang masunurin sa iyong kalooban at liwanag na kaloob mo sa iyong bayan. Sa kanyang pagkakatawang tao ay mabihisan kami ng bagong buhay bilang iyong mga inampong anak. Pinagkalooban mo kami ng kanyang espiritu upang kami ay makatawag sa iyo na Ama. Pakundangan sa banal niyang ngalan, gayon din sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birhen ng Biyaya, San Eugenio de Ma, kami ay nagsusumamo sa pagkalooban mo ng pagpapala ang mga kabataang ito na ngayon ay natitipon sa iyong dambana. Basbasan mo sila sa kanila upang sa kanilang paglaki ay makita kanila, ibigin at paglingkuran sa iyong simbahan. Pagpalain mo sila ng iyong karunan at lakas upang magampanan ang kanilang mga tungkulin ng naaayon sa iyong kalooban at manatiling kalugod-lugod ang mga mata. Gayon din naman ay magsumikap nawa kami na matularan ang kababaang loob at pagtitiwala na tulad sa mga batang ito upang aming masundan ang iyong kalooban at mapabilang kami sa iyong pinaghaharian. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sa bahagi rin pong ito, mangyari po lamang ilabas ang iyong mga religious items para sa pagbabasbas. Manatili lang po sa ating kinatatayuan at ang mga lay minister ang siyang lalapit sa inyo sa processional song. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Ang ating tulong ay nasa ngalan ng poong may kapal Lang. na may gawa ng langit at lupa. Sumawa ang Panginoon At sumainyo rin. Manalangin tayo. O makapangyarihang Diyos, na sa iyong salita ay pinababanal ang lahat ng bagay, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa mga rosaryo, eskapularyo, krusipiho, mga sagradong medalya, banal na larawan at iba pang nilalang na may bagay at kagamitan sa pagdarasal na hawak ng iyong mga tapat na mananampalataya. Ipagkaloob mo na sino mang gumagamit ng mga ito ayon sa iyong batas at kalooban ay may pusong puno ng pasasalamat at makamit ang kalusugan ng katawan at proteksyon ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagtawag sa iyong pinakabanal na pangalan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, ang iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo at sa pagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako, marapatin mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadaing sa pamamagitan ni Jesucristo, Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.